Arahay na banggi. So, ako na naman ini, Bicolana. So, mabicol na naman ulit ako. So, Marahay na banggi means good evening. So, this is our language in Bicol. Marahay na banggi. Good evening. So, gusto ko lang mag-story time. Mayong nagre-request pero gusto ko mag-story time. Pakimo ba? So, ang gusto ko lang i-share is how me and my now husband met and how we ended up getting married. So, kadikit na background, kadikit na, storya lang. Way back last year, 2024, July. So, I came from UAE and then moved to Qatar to find a new opportunity. So, naghanap ako ng trabaho para sa economy to give myself a chance to find a decent job. So, decent I mean like, decent job, office job, something like that. Not hindi yung mga iniisip nyo ha. Pero yun. So, July, I applied and then luckily I got hired to my previous company. Unfortunately, so there's a rule in Qatar na for the Philippines, I don't know sa ibang lahi. So sa Philippines, kaipuhan mo muna for the Filipino passport holder or residents or kang Pilipinas. So pag yung ka naman, nakahanap ka ng trabaho, kaipuhan mo magbalik dito sa Pilipinas para i-process ang QID mo if may pang QID. So, kung wala kang QID, kaya po magbalik ng Pilipinas para i-process ang kontrata, ang QID, ang kapos-kapos to legalize that you are allowed to work in Qatar. So, nagbalik ako dito sa Philippines month of August. So, month of August, I waited for my time to process everything. So, from month of August to almost end of October, I waited. So, the month of that, so, siguro, katapusan kang September. So, almost katapusan kang September, nabistado ko si husband ko niyan. So, we first talked through Instagram. So, duman siya nag-message sa akong inot. Siyempre, si ate mo ganda-gandahan. Duman sa Instagram. If you want to follow my Instagram, it's Frances Christine. Okay? _ So, nag-follow siya duman. So, nag-ulay kami. Basta, taga-sign ka. Ano trabaho mo? Mga araw lang, basic. So, at first, hindi man talaga kami seryoso. Siyempre, bago pa lang, tsaka foreign siya and I'm Asian. So, hindi ko pa nina-expect na mapafalls ako si kuya mo. So, at first, sinabi mi lang na let's see what will happen. Mayong kapiritan. Mayong pipirit na kung ano man mangyari, mayong ganyan. So, hahayaan mi lang kung ano mangyari. So, after that, October, I moved back to Qatar to start my job. So, October, and then we continued our communication. So, it's non-stop. So, updating, talking, video call, messaging. So, nag-ulay kami. Dahil napundang pag-uulay mi. So, pag-update kami, never siyang nakat. So, I was thinking that maybe this person is the one for me. Kasi, he can see through me. So, I can say that I can be me and I can show my vulnerability sa iya. So, ang kaluyahan ko na iling niya, imperfection na iling niya, and may isa yung problema. So, after that, October, he said that he's planning to visit me by November. So, he's planning to visit me to
to get to know me and to meet me. So, para mabistado niya ako in person. So, by November, he traveled to Qatar to visit. So, of course, nabistado niya ako, nailing niya ako, nagkailingan kami. So, dumang kami nagkabistaduhan na maray. And, boy, I will say that when I first saw him sa airport, I knew that he's the one for me. Dahil ko aram kung siya aram ang kataang namamati, pero ako ito ang namati ko. Sabi ko na he's the one for me. Then after ming magkaulay, he actually like semi, or I don't know what to call it, pero sinabi niya sa ko na papakasalan niya ako, which is shocking. Sabi niya sa akin na papakasalan niya ako. Mayroon siyang ibang papakasalan, kundi ako lang. So, we talk about marriage. So, at first, ang inaming plan na magpakasal is civil sa Qatar, which is judge or something. That was supposed to be this coming November 2025, but unfortunately I got sick, so kaipuhan ko mag-uli para magpahingalo. So kaipuhan ko magpahingalo, kaipuhan ko ang sarili kong alagaan. So I decided, and he supported me, I decided to go back here in the Philippines February. Inasikaso niya. Kapakahuli ko pa lang, nagpahingala ako. Siguro mga weeks or months. Pakahuli, nagpahingala ako, and then sabi niya na ayusin mo na ang kasal. Ayusin mo na tapapakasal kami instead. So first, civil pa din. Civil, kasi ito ang na pagdesisyon na magpakasal kami sa civil. So inayos mo ang papel. Itong storyang ito, aram naman dito tayo ito sa init kong tig-post, sa pinaka-init kong video na tig-post about preparation of marriage. So all in all, yaw na duman ka post sa storya. This is just a background story about us, how we met, how we ended up, and how we came up with the decision of us getting married. So ang masasabi ko lang is, dahil ko siya hinanap, bigla lang siya nag-abot sa ko. Dahil niya ako hinanap, bigla lang ako nag-abot sa iya. So, I can say that destiny works on its own. So, dahil ko kaipuhan, dahil may kinaipuhan na maghanapan kung sa kami nag-abot sa kada saro. So, masasabi ko lang, never force someone to love you and to choose you every day. Kasi kung ang tao para sa imo talaga siya. Dahil mo na siya kaipuhan niya, period pa. No question at all. Kung para siya sa imo, para siya sa imo. So now, almost more than a month. We're more than a month married together. We're happy and we're learning. Of course, nag-aadal kami, pinag-aadalan pa ako ng mga bagay-bagay na dapat maaraman as a married couple. Pero, so far, maugma kami. Kaya, mga loves, mga mahal, please, never force someone to love you. Yan lang ang ma-advise ko. I love you. Mwah.